Hagdan-hagdang palayan. Ang mga hagdan-hagdang palayan ay hindi lang magagandang tanawin, kundi simbolo rin ng katatagan at pagsisikap ng mga igorot. Hindi lang ito mga patubig na sistema, kundi mga halimbawa ng matalinong paggamit ng lupa. Ang bawat baitang ay nagkukwento ng kanilang kasaysayan, pagsisikap at pagmamahal sa kanilang lupa. Ito ay isang tunay na obra maestra ng kanilang kasanayan sa pagsasaka at pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Bato-batong struktura. Ang mga bato-batong struktura ng mga igorot ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang husay sa paggawa ng bato, kundi pati na rin sa kanilang malalim na pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Ang mga bato na ginamit nila ay hindi basta-bastang pinili, kundi pinag-aaralan at pinili ng maingat. Ang bawat bato ay may partikular na layunin at posisyon sa struktura na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa mga katangian ng bawat bato. Ang mga bato-batong struktura ay hindi lamang mga pisikal na struktura, kundi pati na rin mga simbolo ng kanilang kultura, paniniwala at kasaysayan. Ang mga ito ay nagpapatunay ng kanilang kakayahan na ma-adapt ang kanilang kapaligiran at lumikha ng mga matibay at magandang struktura na nagpapakita ng kanilang husay at pagkamalikhain. Ang mga tradisyonal na bahay ng mga igorot ay gawa sa kawayan at kahoy, ay nagpapakita ng kanilang kasanayan sa paggawa ng bahay na naaayon sa kanilang kapaligiran. Ang bawat bahay ay may sariling disenyo na naglalarawan ng kanilang kultura at tradisyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga tirahan, kundi nagsilbi ring mga simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Ritualistikong instruktura. Ang mga ritualistikong instruktura ay nagpapakita ng malalalim na koneksyon ng mga igorot sa kanilang mga espiritu at paniniwala. Ang mga ito ay mga lugar ng pagsamba, pagdiriwang at pagpapanatili ng kanilang mga tradisyon. Ang mga ito ay may mga sagradong simbolo at disenyo na naglalarawan ng kanilang mga paniniwala at pag-unawa sa mundo. Ang mga instruktura na ito ay nagsisilbing mga tagapag-ingat ng kanilang mga tradisyon at espiritualidad. Ang mga modernong istruktura na ginagamit ng mga igorot ay nagpapakita ng kanilang kakayahang umangkop sa pagbabago ng panahon. Ang paggamit ng mga bagong materyales tulad ng bakal at konkreto sa pagtatayo ng mga bahay at gusali ay nagbibigay ng mas matibay at mas ligtas na tirahan. Ang mga modernong istruktura ay nagpapahintulot din sa kanila na magkaroon ng mas malawak na espasyo para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sa kabila ng paggamit ng modernong teknolohiya, pinapanatili pa rin ng mga igorot ang kanilang tradisyonal na disenyo at estilo sa kanilang mga istruktura. Sa ganitoong paraan, nagagawa nilang pagsamahin ang modernong kaginhawaan sa kanilang tradisyonal na kultura. Ang paggamit ng mga modernong istruktura ay nagpapabuti rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagbibigay ng mas mahusay na akses sa tubig, kuryente at komunikasyon. Ang mga hanging coffins sa Sagada ay bahagi ng tradisyon ng mga sinaunang igorot. Sa halip na ilibing sa lupa, ang mga kabaong ay isinasabit sa gilid ng matatarik na bangin.
Naniniwala ang mga taga-sagada na mas mataas na posisyon ng kabaong ay mas malapit sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Sa puso ng Cordillera, kung saan matataas ang mga bundok at naglaro ang mga ulap, naroon ang Cry Mountain sa Benguet, isang lugar na magbibigay sa iyo ng makamahang tanawin, sariwang hangin at malamig na tubig. Kung titignan mo sa malayo ay parang umiiyak na bundok. Ang mga batuhan at ang mga puno ay nagmumukhang mga lupa na tumutulong mula sa malaking mukha. Dito maaari ka maglakad sa mga daan, mag-enjoy sa mga talon at matuto tungkol sa kultura ng katutubo. Ang Cry Mountains ng Benguet ay manasan mo ang kagandahan ng kalikasan sa piling na makamahang tanawin.